Blessed evening po sa ating lahat. Medyo maingay po yung background natin, yung mga noise sa paligid. Pero I hope na naiintindihan niyo po ako. Amen. So, before po ang lahat, let us pray. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po to share your word, O God. I pray, O God, na patuloy mo po akong samahan, Panginoon, as I share your word, O God. We pray for your wisdom, for your knowledge, for your fresh manna, Panginoon, I pour out mo sa bawat puso ng bawat isa na makikinig, O God. We speak to us, Lord, and we will listen. In Jesus' name, Amen. Ayan. So, yung share ko, matatagpuan sa Exodus 31 verse 16 to 17. Sabi po dito, the people of Israel are to keep this day as a sign of the covenant. It is a permanent sign between the people of Israel and me. Because I, the Lord, made heaven and earth in 6 days. And on the 7th day, I stopped working and rested. Amen. So this verse comes after God gave Moses detailed instructions dun sa pag-build nila ng tabernacle. So yung tabernacle, ito po yung dwelling place nila wherein they dwell in the presence of the Lord. Ito po yung place of worship nila kay Lord. Amen. Na binibuild po nila that time. And its furnishings. And after appointing skilled craftsmen like Bezalel and Aholiab, who were filled with the Spirit of God for this purpose. So, yun nga, kasama ni Moses, itong mga craftsmen, which is ito nga sila Bezalel and others. Amen. Yet, in the middle of all this work, God emphasizes the importance of the 7th day. Amen. So, sinabi ni Lord dito yung importance nung Sabbath day. Amen. So, the Sabbath was to be set apart as the Lord's day. Amen. So, yung Sabbath day, ito po yung a day wherein you fellowship with the Lord. Amen. Yung fellowship mo kay Lord. Amen. So, sabi ko dito, do we truly understand what is God is saying through this? Amen. Itong mensahe sa Exodus 31. Amen. Matututunan po natin dito yung kahalagaan ba ng time natin sa Lord. Amen. Yes, alam ng Lord na sa mundong to, marami tayong pinagkakabalahan. Kailangan natin ng source of income, kaya tayo nag-work. Amen. Kailangan nating mag-aral para ganun, magkaroon tayo ng degree. Amen. Magkaroon tayo ng profession. Amen. So, yan. So, sabi ko dito, alam ng Diyos that man would be consumed with endless busyness, whether sa work, sa school, or daily activities sa bahay. Amen. Lahat po tayo, amen, busy, given na yon, amen. All of us are busy, amen. And even in ministry, we can get caught up doing so many things, amen. But God is reminding us, amen, work itself is not sin, amen. But when work begins to compromise yung time natin kay Lord, amen, merong mali na doon. There's something wrong, amen. So, a reminder for us, amen, mag-reflect tayo. Yung araw-araw ba na binibigay ni Lord sa atin at sa 7 days na meron po tayo, saan doon si Lord? Amen. Saan nakalagay si Lord doon? Namamanage ba natin yung time natin sa ministry, sa quiet time natin kay Lord sa school or sa bahay or sa trabaho? Amen. Sana hindi natin ma-neglect yung pinaka-importante na dapat nating paglaanan ng oras. Yun ay ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Kagaya na lang ng mga Israelites with Moses. Amen. Yes, inapoint ni Lord yung mga craftsmen na sila Bezalel. Amen. Inutusan niya sila na gumawa ng tabernacle. Pero alam din ni Lord, alam na Lord na busy sila dun sa pinapagawa niya sa kanila. Amen. Pero ni-remind pa rin sila ng Diyos na kahit busy sila sa pinapagawa ng Lord sa kanila, huwag nilang kalimutan or kaligtaan yung fellowship nila kay Lord, which is the Sabbath day. Amen. And Sabbath day sa araw na sa atin ngayon, amen, is 'di ba, Sunday or Sunday yung Sabbath day po natin. And sana, amen, yung ilang oras man lang na ibigay natin kay Lord, ibigay na natin. Amen. Ayan. So, sabi ko dito, kung busy na lang tayo lagi, paano na lang yung commitment natin sa Diyos? Amen. Kung lagi na lang tayong gumagawa ng rason, di ba, sinasabi lagi ni Kuya Joe nung preaching niya dati, kung hindi ka nauubusan ng rason,
rason, wala kang magagawa. At kung patuloy tayong nagdadahilan bakit hindi tayo nakaka-attend sa gawain, bakit hindi natin nakukumit yung sarili natin sa ministry, amen, kung marami tayong niririso, ni-excuse, amen, hindi po tayo mag-grow, hindi po tayo lalagwat, hindi po natin maiintindihan kung ano ba yung purpose natin sa mundong to. Amen. Yes, it's okay na maging busy tayo sa ministry din, pero si Lord, after sa heart natin, after sa intimacy natin, hindi sa ministry na meron tayo. Amen. So, people strive to reach financial goals and work hard to provide for their needs. Amen. Dahil tao pa nga po tayo, amen, may mga financial needs tayo, may mga physical needs tayo, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng pera para makabili doon. Amen. Pero, let us not forget, amen, wala pong mali doon. But in the process, amen, many forget about the care of their soul. Amen. Diba? Sabi sa Mark, what can a profit a man if he gained the whole world but lost his own soul? Amen. Sana, kung gaano natin pinapakain ng sarili natin ng pagkain pang physical na katawan para lumakas yung resistensya natin, ganun din dapat yung spiritual life natin. Mas ganado dapat tayo na pakainin at bigyan ng importansya yung spiritual life natin. Dahil ito po yung mahalaga. Amen. Walang permanent sa mundo ito. Amen. And your relationship with God, yun dapat yung binavalue mo. Amen. Ayan. So, I hope na naririnig ko ako. Pero, yan. Our bodies may gain strength and our needs may be met. But if our soul is neglected, we miss what matters most. Amen. Kaya sana, amen, wag na natin, diba? Let us redeem the time. Amen. And redeeming the time is, ibibigay mo yung buhay mo para sa Diyos sa mundo ito. Amen. So, the world itself is already exhausting. Amen. Bakit hindi na lang natin ilapit ang sarili natin sa Diyos? Amen. Yun nga, di ba? Lahat tayo busy. At dahil busy tayo, maraming times na nagiging na-frustrate tayo sa mga bagay-bagay na napapagod tayo physically, emotionally, mentally, and sometimes spiritually, tama. Napapagod yung katawan natin, yung isip, yung puso natin. Amen. At dahil alam ng Diyos na yung, ang tawag ito na sa mundong to nakakapagod. Sa mundong to pwede kang lamunin ng gawain ng mundo. Amen. And God is inviting to us right now, amen, to remember the Sabbath day, which is yung fellowship natin kay Lord. And a reminder for us, amen, that it's okay, amen, to rest in His presence. Amen. Ayan. So, the true source of rest, amen, is si Jesus. Amen. He is the source of everything. Amen. Kung hindi po tayo naka-plug kay Lord, amen, sa tingin mo ba magiging functional ka, magiging effective ka sa mundong to? Hindi. Tama. When we plug ourselves to God, when we connect ourselves to God, doon lang magiging functional, magiging effective, magiging sustainable yung buhay mo. Amen. So, it was God who commanded them to build the tabernacle, but it was also God who reminded them, do not forget to rest. Do not forget me. Amen. Kaya nga ni-remind niya sila, di ba? Si Lord yung nag-utos na mag-build sila ng tabernacle. And alam ni Lord na busy sila doon. But at the same time, God reminded them, amen, na huwag kalimutan yung fellowship niya sa kanila. Amen. At same goes with us. Amen. Marami tayong pwedeng gawin sa mundong to, pero huwag natin kaligtaan si Lord. Amen. So, as a conclusion, the Sabbath is more than just physical rest. It is a spiritual rest in God. Amen. Ito po ay, di ba? Sabi sa Matthew 4:4, amen. The bread of life. Amen. Ito yung ang tawag dito, nagpapalakas ng spiritual life natin. And yung spiritual life natin yun na nabubuo niya yung physical, yung emotional and mental natin. Amen. And so, ito yung recharge and retain to God. Amen. So, it is a covenant sign that our lives are not defined only on what we do. Amen. But by who we belong to. Amen. And we belong to Christ. And we belong to God. Amen. And everything that we do here in earth, amen, ay hindi para sa atin, pero para sa Diyos. At sana itong buhay na to na hiram lang, tama, ay ipagamit natin sa totoong may-ari. And which is sino yung creator natin, si Lord. Amen. Let this body be a living testament of God's goodness, greatness, kagamit-gamit tayo sa Lord. Amen. I hope na may naintindihan po tayo. Pasensya na po sa ingay, pero yan, let me pray for you. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito.
Salamat, Lord, sa salitang napakinggan po namin, Panginoon. Hayaan mo na hindi po kami, Lord, hindi po kami makonsume, Panginoon, ng offer ng mundo. Bagkus, Lord, magbigay kami ng importance, ng time, O God, para sa iyo, Panginoon, sapagkat ito po yung pinaka dapat naming i-prioritize, O God. Hayaan mo na i-remind mo po ang bawat isa, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po, Lord, pumapalya, Panginoon, sa quiet time namin sa iyo, sa relasyon po namin sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon, and Lord, restore our hearts, O God, our joy of our salvation, Panginoon. Restore yung quiet time po namin sa iyo, yung fire po namin when it comes to serving you, when it comes to reading and praying, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa salitang napakinggan namin, sa disiplina, Panginoon, na magbibigay, Lord, growth sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O God, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, maraming salamat po, and to God be all the glory.